araw po sa inyong lahat. So sa araw na ito, pag-aralan natin ang tungkol sa ang mga kitongin na nagdala ng mabuting balita. So bago tayo magpatuloy, tayo po munang lahat ay manalangin. Makapangyarihang Diyos, Banal, maraming salamat po Panginoon sa biyaya ng kaligtasan na ipinagkaloob po ninyo sa bawat isa po sa amin. Bagaman hindi po kami karapat-dapat, Panginoon, dahil kami po ay namuhay na malayo sa iyo at sa araw-araw po namin buhay, gumagawa po kami ng maraming gawang makasalanan at marapat lamang na mapunta doon sa walang hanggang pagkawasak. Subalit, kinahabagan mo po kami, Panginoon, at inibig mo po kami ng labis sa pamamagitan po ng pagsugo sa Panginoong Hesus, na siya pong nagbayad at tumanggap ng lahat ng sumpa na marapat lamang na kami po ang bayad, Panginoon. Kaya maraming salamat po sa napakadakilang pag-ibig at biyayang ito. At maraming salamat din po, Panginoon, dahil binigyan mo po muli kami ng pagkakataon na makapakinig at mag-aral ng iyong salita. Pakiusap, dalangin ko po, Panginoon, na samahan mo po nawa ang bawat isa po sa amin. At pakiusap, ipaunaw mo po nawa sa amin ang iyong salita na aming pong mapapakinggan sa mga sandali pong ito. At nawa ay matutunan namin ang mahalagang aral na nais po ninyong ipaunawa sa amin, Panginoon, upang magawa namin na makapamuhay sa aming natitirang buhay sa mundong ito na nagbibigay lugod lamang po sa iyong harapan. At nawa may sa katuparan namin ang ministeryo ipinagkatiwala mo po sa bawat isa po sa amin, na bagaman kami po ay mga mahihina pa, maraming bagay pa po kami hindi alam at madalas nabibigo pa rin po kami sa aming paglakad. Kaya pakiusap, sa pamamagitan po ng iyong salita at ng Espiritu Santo, ay magkaroon po kami ng higit ng lakas, ng karunungan, at upang magawa po namin ang tungkulin na ipinagkatiwala mo po sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, at pakiusap, ilagay mo rin po sa aking mahinang mga labi ang iyong salita upang maibahagi ko lamang po kung ano ang nakakalugod sa iyong paningin, Panginoong Diyos. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito, idalangin po namin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So, buksan po muna natin ang ating mga Biblia sa Ikalawang Hari, chapter 6, mula verse 24. Ikalawang Hari, chapter 6, verse 24 hanggang 33. Medyo mahaba, babasahin ko po ito. Pagkatapos nito, tinipon ni Ben-Hadad na hari ng Syria ang kanyang buong hukbo, at sila'y umahon at kinugkob ang Samaria. Nagkaroon ng malaking tagutom sa Samaria habang kanilang kinukubkob ito, hanggang sa ang ulo ng isang asno ay ipinagbili sa halagang 80 siklo ng pilak, at ang ikaapat na bahagi ng isang takal ng dumi ng kalapati sa halagang 5 siklo ng pilak. Habang ang hari ng Israel ay dumaraan sa ibabaw ng pader, sumigaw ang isang babae sa kanya na nagsasabi, "Saklolo, Panginoon ko o hari." Kanyang sinabi, "Hindi, hayaang saklolohan ka ng Panginoon. Paano kita matutulungan mula sa giikan o sa ubasan?" Ngunit tinanong siya ng hari, "Ano ang iyong daing?" Siya'y sumagot, "Sinabi ng babaeng ito sa akin, ibigay mo ang iyong anak, kakainin natin siya ngayon, at kakainin natin ang anak ko bukas. Kaya't niluto namin ang anak ko at kinain namin siya. Nang sumunod na araw, sinabi ko sa kanya, ibigay mo ang iyong anak upang makain natin siya. Ngunit kanyang ikinubli ang kanyang anak. Nang marinig ng hari ang mga salita ng babae, kanyang pinunit ang kanyang suot, nagdaraan siya noon sa ibabaw ng pader. At ang taong bayan ay nakatingin, at siya noon ay may suot na pangilalim na damit sako. At kanyang sinabi, "Gawin gayon ng Diyos sa akin, at lalo na kung ang ulo ni Eliseo na anak ni Shaphat ay manatili sa kanyang mga balikat sa araw na ito." Kaya't ang hari ay nagsugo ng isang tao mula sa kanyang harapan. Noon si Eliseo ay nakaupo sa kanyang bahay, at ang matatanda ay nakaupong kasama niya.
Bago dumating ang sugo, sinabi ni Eliseo sa matatanda, nakikita ba ninyo kung paano ang anak ng mamamatay taong ito ay nagsugo ng isang tao upang pugutin ang aking ulo? Pagdating ng sugo, sarahan ninyo ang pintuan at hawakan ninyo ang pintuan laban sa kanya. Di ba ang tunog ng mga paa ng kanyang Panginoon ay nasa likuran niya? Samantalang siya ay nakikipag-usap sa kanila, dumating ang sugo at kanyang sinabi, ang kasamaang ito'y mula sa Panginoon. Bakit ako maghihintay sa Panginoon? Okay. So, ang pamagat po ng paksang ito ay ang mga kitongin na nagdala ng mabuting balita. So, bago tayo magpatuloy, so yung hari po ng Syria, si Ben-Hadad, sa katunayan, nakalimutan po niya yung nangyari sa kasaysayan. Kung paanong gumaling si Naaman mula sa kanyang ketong na isang punong kawal ng hukbo ng Syria. At sa mga sandaling ito, sinakop muli niya ang Israel at kinubkob ang Samaria. Subalit, sa pagkakataong ito, hindi tinulungan ng Diyos ang mga Israelita dahil sa kanilang patuloy na pagsuway at paghihimagsik sa Diyos. Kaya ang mamamayan ng Samaria ay lubhang nagutom. At dahil sa kanilang matinding gutom, kinain nila ang kanilang mga anak at sila'y talagang naging miserable. So, sa paksang ito, actually may 4 na bahagi na mahalaga na matutunan natin yung mga aral. Una, makikita po natin ito sa Ikalawang Hari chapter 7 verse 1 and 2. So, ang propesya ni Eliseo tungkol sa kaligtasan ng Samaria at yung hindi paniniwala ng punong kawal ng hari ng Israel. At yung pangalawa, yung balita na nailigtas na ng Diyos ang Samaria ay ipinangaral sa lungsod ng Samaria sa pamamagitan ng 4 na kitongin na nasa labas ng lungsod. At si Haring Jehoram, hindi siya naniwala doon sa balita nung 4 na kitongin, kaya nagpadala siya ng sugo upang tingnan kung totoo nga yung balita na sinabi ng mga kitongin. At yung 4, so ayon sa propesya ni Eliseo, so naligtas sa ang lungsod ng Samaria mula sa matinding tagutom at pagkawasak, at yung punong kawal na hindi naniniwala ay namatay. Okay? So, kung titingnan po ninyo yung sitwasyon ng Samaria, dahil sa kanilang kasalanan, sila po ay talagang nagdusa. Kaya dito po sa Ikalawang Hari chapter 6 verse 24 to 26, sabi po, pagkatapos nito, tinipon ni Ben-Hadad na hari ng Syria ang kanyang buong hukbo at sila'y umahon at kinubkob ang Samaria. So, gaya po ng binanggit ko kanina, hindi po naalala ng hari ng Syria yung mga aral sa nakaraan. At ginawa po niya, kinubkob o nilusong po niya ang Israel at kinubkob ang lungsod ng Samaria. Hindi po kagaya nung unang pagkakataon na sakupin ng Syria ang Israel. Sa pagkakataong ito, hindi tinulungan ng Diyos ang mga Israelita. At ang mga tao sa Samaria ay talagang dumanas ng matinding gutom. At ayon dito sa Biblia, binasa ko po kanina, kinain nila ang kanilang mga anak dahil sa matinding gutom. Kahit na pagkatapos na hatulan ng Diyos si Haring Ahab, pinarusahan sila ng Diyos ng maraming beses dahil sa kanilang mga kasalanan. Binigyan sila ng Diyos ng babala ng pagsisisi para sa huling paghuhukom, at paulit-ulit po na hinimok sila na magsisi na sa pamamagitan ng pagpapakita ng Diyos sa kanila ng mga kapangyarihan ng Diyos upang sila po ay mailigtas. Pero kung titingnan po ninyo yung hilagang Israel, yung sambahayan ni Haring Ahab ay patuloy po na naging masama, kaya nga sila ay pinarusahan ng Diyos. So sa pamamagitan po nito, mauunawaan natin kung gaano
nagtsatsaga ang Diyos sa mga makasalanan upang sila ay iligtas sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos. So gaya po ng binanggit sa 2 Pedro chapter 3 verse 9, sinabi po, hindi mabagal ang Panginoon sa kanyang pangako gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Subalit, dahil sa katigasan at pusong hindi nagsisisi gaya ng Israel, iginawad ng Diyos sa kanila ang lubos na pagkawasak. At ito ang anino ng paghuhukom ng Diyos sa mga makasalanan na hindi magsisisi sa katapusan ng panahon. Kaya balikan po natin sa 2 Hari chapter 6 verse 26. Verse 26, habang ang hari ay hari ng Israel ay dumaraan sa ibabaw ng pader, sumigaw ang isang babae sa kanya na nagsasabi, "Saklolo, Panginoon ko o hari." At sabi po, kanyang sinabi, hindi, hayaang saklolohan ka ng Panginoon. Bakit kita matutulungan? Paano kita matutulungan? Mula sa giikan o sa ubasan? Ngunit, tinanong siya ng hari, ano ang iyong daing? Siya'y sumagot, sinabi ng babaeng ito, sa akin, ibigay mo ang iyong anak. Kakainin natin siya ngayon at kakainin natin ang anak ko bukas. Kaya't niluto namin ang anak ko at kinain namin siya. Nang sumunod na araw, sinabi ko sa kanya, ibigay mo ang iyong anak upang makain natin. Ngunit, kanyang ikinubli ang kanyang anak. So nang marinig po ng hari ng Israel ang tungkol sa bagay na ito, ano po ba dapat ang kanyang gawin? Nang marinig niya at nakita niya yung kalunos-lunos sa kalagayan ng mamamayan ng mga mamamayan ng Samaria. So, ang kalagayan ito ng Israel ay dahil sa kanilang patuloy na pagsuway sa Diyos sa pamamagitan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Subalit, hindi po ito nila naunawaan, lalo na ni Haring Jehoram ng Israel. Kaya nga, bagaman nakita niya ang kalunos-lunos na bagay na ito sa mga mamamayan ng Samaria, hindi siya nagkaroon ng pagsisisi. Dahil yung sitwasyon na ito, yung tagutom, yung matinding tagutom na kanilang nararanasan, ay malinaw na resulta ng sumpa na dulot ng kanilang pagsuway. Pagsuway po sa Diyos. Gaya po ng binanggit sa Levitico chapter 26 verse 27 to 28. Levitico chapter 26 verse 27 hanggang 29, 27 to 29. Kung sa kabila nito ay hindi ninyo ako susundin, kundi kayo'y sasalungat sa akin, ako man ay sasalungat sa inyo na may kabagsikan, at parurusahan ko rin kayo ng 7 ulit dahil sa inyong mga kasalanan, at kakainin ninyo ang laman ng inyong mga anak na lalaki, at kakainin ninyo ang laman ng inyong mga anak na babae. So, nung makita sana po ng hari ng Israel yung kalunos-lunos na kalagayan ng lungsod ng Samaria, ay inalis po sana niya ang kasamaan, lalo na yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan sa paningin ng Diyos. At humingi sana siya ng tulong sa Diyos at maghintay sa pagliligtas ng Diyos. Pero hindi po niya ito ginawa. Kaya nga, gaya po ng binanggit sa awit 50 verse 23, sa kanya na nag-aayos ng kanyang lakad, ang pagliligtas ng Diyos ay ipapakita ko rin. Kaya, dapat nating maunawaan, sa pamamagitan po ng talatang ito, ng paksang ito, ang salita ng Diyos ay kailangang matupad. Balikan natin sa Ikalawang Hari, chapter 7. Ikalawang Hari, chapter 7. Ikalawang Hari, 7, verse 1 and 2. Verse 1 and 2. Ngunit sinabi ni Eliseo, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon, bukas sa ganitong oras, ang isang takal ng piling harina
ay ipagbibili ng isang siklo at ang dalawang takal ng sibada sa isang siklo sa pintuang bayan ng Samaria. Nang magkagayon, ang punong kawal na sa kanyang kamay ay nakahilig ang hari ay sumagot sa tao ng Diyos. Kung mismong ang Panginoon ang gagawa ng mga dungawan sa langit, ito na kaya iyon? Ngunit kanyang sinabi, makikita mo iyon ng iyong mga mata, ngunit hindi ka kakain mula roon. So, dito po, yung punong kawal na pinagkakatiwalaan po ng hari. Okay? Hindi siya naniwala doon sa sinabi po ni Eliseo. Kaya, dapat tayong sumunod sa salita ayon sa pananampalataya kahit ang salita ay hindi natin kayang maunawaan ayon sa kaalaman ng tao. So dito po, ito po yung nangyari. Bagaman hindi niya ito maintindihan, nung hindi niya ito maintindihan, yung sinabi ni Propeta Eliseo, talagang hindi po siya naniwala. Para sa kanya, yung salita ng Diyos na sinabi ni Eliseo ay hindi makatotohanan. Naniniwala lamang siya kung ano yung kanyang nakikita. Subalit, ito po ay kahangalan sa harap ng Diyos. Gaya po ng binanggit sa Isaiah chapter 55 verse 8, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip, ni ang inyong mga pamamaraan ay aking pamamaraan, sabi ng Panginoon. So, maraming bagay, maging sa panahon natin ngayon, maraming tao ang hindi naniniwala sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at ang kanyang pag-akyat sa langit. At hindi lamang iyon, hindi rin naniniwala ang maraming tao sa ikalawang pagdating ni Jesucristo. Ito daw ay kwentong walang katuturan o walang kabuluhan. So, yung walang hanggang kamatayan ang naghihintay sa kanila tulad ng paghuhukom na ipinahayag sa hari ng Israel. So, bilang mga naipanganak na muling mga Kristyano, tayo po yung mga taong nakakakita ng masaganang biyaya at kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ng mata ng pananampalataya. Kaya nga, gaano man po kahirap ang sitwasyon na ating nararanasan, subalit ito po yung ating pag-asa. Pagkatapos na marinig po ni Eliseo yung tungkol sa trahedya at kalunos-lunos na sitwasyon ng Samaria, sa katunayan nagtiwala po si Eliseo sa tulong ng Diyos, kaya hindi siya nagpakita ng pag-aalinlangan. Kaya sa Marcos chapter 11 verse 22, at sumagot si Jesus sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Verse 23, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat, at hindi nag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya, gaya po ni Propeta Eliseo, hindi dapat tayo nag-aalinlangan sa salita ng Diyos. At dapat tayong maniwala at sumampalataya na mangyayari nga ang bagay na iyon. So kung titingnan po ninyo sa Ikalawang Hari chapter 7 verse 3 hanggang verse 4, Ikalawang Hari chapter 7 verse 3, verse 3 hanggang verse 4, chapter 7, noon ay mayroong 4 na kitongin sa pasukan ng pintuang bayan at kanilang sinabi sa isa't isa, bakit nauupo tayo rito hanggang sa tayo'y mamatay? Kung ating sabihin, pumasok tayo sa lungsod, ang tagutom ay nasa lungsod at mamamatay tayo roon. At kung tayo'y uupo rito, mamamatay rin. Tayo'y mamamatay rin. Kaya tayo na, pumunta tayo sa kampo ng mga taga-Syria. Kung ililigtas nila ang ating buhay, tayo'y mabubuhay. At kung tayo'y patayin nila, talagang tayo'y mamamatay. So bilang mga kitongin, dito po may 4 na kitongin. So bilang mga kitongin, hindi sila pwedeng makisalamuha sa mga tao sa mamamayan ng Samaria. Sa katunayan, namuhay sila sa labas ng lungsod. Kaya, paano sila kumakain para mabuhay habang sila ay namumuhay sa labas ng lungsod? Maari may ilang mga mamamayan na nagbibigay sa kanilang ng pagkain, o kaya naman yung kanilang pamilya ay binibigyan o hinahatiran sila ng pagkain sa labas ng lungsod. Pero
Dahil sa nangyaring tagutom, sa matinding tagutom, ay wala pong pagkain na nagbibigay sa kanila. Kaya nga, maging sila din ay mamamatay sa gutom. Ngunit, kung titingnan po natin, sila yung unang nakakita na pinalayas ng Diyos ang hukbo ng Syria na kumugkob sa lungsod ng Samaria. At sila po yung unang kumain ng mga iniwanan ng hukbo ng Syria na pagkain doon sa kampo. At higit po sa lahat, kung titingnan po ninyo, sila po yung masayang nagbalita ng mabuting bagay sa mga taga Samaria. At pinatotohanan po nila na ang Diyos ay gumawa o nagpahayag ng mabuting balita sa Samaria. So dito po makikita natin ang isang mahalagang katangian na kailangan kapag ang ebanghelyo po ay ipinapangaral. Gaya po ng propesiya ni Isaías na binanggit po ni Jesus, lalo na po doon sa Lucas chapter 4 verse 18 to 19, upang ipangaral ang mabuting balita sa inaapi, upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magpahayag ng kalayaan sa mga bihag, at buksan ang bilangguan ng mga bilanggo, upang ipahayag ang taon ng biyaya mula sa Panginoon. Una po sa lahat, ang ebanghelyo po ay naipapangaral sa mga taong nasa gitna ng kawalan ng pag-asa, sa mga taong nasa pagdurusa o nasa kahirapan. Gaya po ng binanggit sa Lucas chapter 7 verse 22, at sumagot siya sa kanila, "Humayo kayo at sabihin ninyo kay Juan ang inyong nakikita at naririnig. Ang mga bulag ay nakakakita at ang mga pilay ay nakakalakad. Ang mga kitongin ay nalilinis at ang mga bingi ay nakakarinig at ang mga patay ay muling binubuhay. Sa mga dukha ay ipinangangaral ang magandang balita." So ito po yung malinaw na nagpapakita ng habag ng Diyos. Ang binhi po ng ebanghelyo, kapag naihasig sa puso ng mga taong nasa pagdurusa, ito po yung mabilis na sumisibol kumpara sa mga taong walang bagbag na diwa. Sila po ay higit na lumalago at nagkakaroon ng maraming bunga. Dahil mayroon silang bagbag na diwa at pusong wasak, kaya higit silang nakikilos o napupukaw ng biyaya ng Diyos kaysa sa ibang mga tao. Dahil doon, mayroon silang pagnanais na suklian ang biyaya ng Diyos sa kanilang buong buhay. Kaya pag-isipan po natin, ano po ba yung layunin ng kaligtasan? Kapag ang isang tao po ay nasa mahirap na sitwasyon ng buhay, humihingi po siya ng tulong sa Diyos. Sa madaling sabi, kapag nauunawaan ng isang tao ang kanyang kalagayan ng kawalan ng pag-asa at wala siyang anumang magagawa para sa kanyang sarili, nagkakaroon siya ngayon ng pagnanais na maligtas. Ibig sabihin po, ang mga taong hindi nauunawaan ang kanilang tunay na kalagayan sa harap ng Diyos, wala po silang pagnanais na maligtas. Wala silang pagnanais na mailigtas ng Diyos. Kapag ang tao po ay nasa miserabling kalagayan, hinahanap nila ang Diyos at humihingi ng tulong. Kaya ito pong mga kitongin, ang resulta po ng tagutom sa Samaria ay mas matindi ang resulta nito kaysa sa kanila. Bakit po? Gaya nga po ng binanggit ko po kanina, walang pagkain na nagbibigay sa kanila. Kaya mas matindi yung epekto ng tagutom sa mga kitonging ito. At subalit, sila yung mga taong mayroong higit na miserableng kalagayan. Sa normal na sitwasyon, ang kanilang pagkain sa araw-araw marahil ay nakukuha nila mula sa mga taong naglilimos sa kanila o nagbibigay sa kanila ng pagkain. Pero dahil naubos na yung pagkain dahil sa tagutom, sila ang unang nakaranas ng matinding gutom. At kahit mayroong pagkain, hindi sila mabibigyan dahil ang lungsod ng Samaria ay kinubkob ng hukbo ng Syria. Kaya hindi sila makakapasok sa lungsod. Kaya ang isang tao na walang pakialam sa kaligtasan ay isang taong pinapatay ang kanyang kaluluwa. So kailangan nating pagtuunan ng pansin ang ating spiritual na problema at kailangan nating hanapin ang daan tungo sa kaligtasan. Kailangan nating magsikap na matagpuan ang pagliligtas ng Diyos. Sa Isaiah chapter 55 verse 6, inyong hanapin ang Panginoon habang siya'y matatagpuan. Tumawag kayo sa Kanya habang siya'y malapit. Verse 7,
lisanin ng masama ang kanyang lakad at ang liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya at sa aming Diyos sapagkat siya ay magpapatawad ng sagana. Gaya po ng ginawa ng 4 na kitongin na nakaupo sa pasukan ng pintuan ng bayan, sila ay sumangguni sa isa't isa. Nagtanungan sila sa isa't isa at kumilos po sila upang hanapin ang paraan upang sila ay mabuhay. Hindi po sila nakaupo lamang na naghihintay na mamamatay. Kaya nga sa 2 Hari chapter 7 verse 4 sabi, kung tayo'y uupo rito, tayo'y mamamatay rin. Ito po ang naging saloobin ng 4 na kitongin. So alalahanin po natin, noon tayo ay patungo sa walang hanggang pagkawasa. Pero dahil sa mahalagang dugo ng Panginoong Hesus na dumanak doon sa krus, ang pintuan ng kaligtasan ay nabuksan para sa atin. Kailangan nating kumilos upang pumasok sa nakabukas na pintuan ng kaligtasan. At kapag naman tayo po'y nakagawa ng kasalanan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, pagkatapos nating maligtas, kailangan na agad tayong kumilos upang maalis ang mga kasalanan na iyon sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng pagsisisi. So tayo pong lahat ay hindi makakaiwas sa paghuhukom ng Diyos noon. Kaya kung tayo'y umupo lang at maghihintay ng pagkawasa, ito po ang katotohanan na tayo'y nagpapabaya sa kaligtasan, ay kagaya ng pag-upo lamang na walang ginagawa at patuloy na gumagawa ng kasalanan. Subalit, tayo po'y sumampalataya sa isang Diyos na nagbibigay sa atin at nagbibigay sa atin kapag tayo'y naghahanap at nagbibigay sa atin kapag tayo po'y humihingi. Kaya nga sa Lucas chapter 11 verse 9 at sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakakita, tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakakatagpo at ang tumutuktok ay pinagbubuksan. So sa 2 Hari chapter 7 verse 4, kung ating sasabihin, pumasok tayo sa lungsod, ang tagutom ay nasa lungsod at mamamatay tayo roon. At kung tayo'y uupo rito, tayo'y mamamatay rin. Kaya tayo na, pumunta tayo sa kampo ng mga taga-Syria. Kung ililigtas nila ang ating buhay, tayo'y mabubuhay. At kung tayo'y patayin nila, talagang tayo'y mamamatay. So dito po, ang 4 na kitongin ay nagkaroon po sila ng desperadong desisyon o pagpapasya upang makaiwas sa matinding gutom. Ibig sabihin lamang po nito na walang pag-asa na mabuhay sa mga sandaling iyon. Kaya pumunta tayo sa kampo ng kaaway. Ito po yung kanilang desisyon. Ang kanilang desisyon po na ginawa ay magre-resulta po ng isa sa dalawang bagay. Kapag sila'y pumunta sa kampo ng kaaway, kung bibigyan sila ng pagkain, sila'y mabubuhay. Pero kapag sila'y pinatay, nakahanda silang mamatay. Kaya nga, sabi po, kung tayo'y patayin nila, talagang tayo'y mamamatay. Kung ililigtas nila ang ating buhay, tayo'y mabubuhay. Kung tayo po ay magpapasya para sa kaligtasan, kung tayo po ay magpapasya, okay, para sa pagliligtas ng Diyos, ang dapat nating gawin ay gumawa ng desisyon sa ating buhay upang maligtas. Ang pag-aalala o pagkabalisa at ang pananampalatayang nagdadalawang isip ay hindi tamang saloobin upang makatanggap ng kaligtasan. Ang 4 na kitongin na nasa pintuan ng bayan ay nagpasya na umiwas sa tagutom sa pamamagitan ng pagpunta sa kampo ng Samaria. Ibig sabihin, tinahak nila yung mapanganib na daan ng buhay at kamatayan na may matibay po na determinasyon at hindi nag-aalinlangan, pumunta sila sa kampo ng kaaway. Sa pamamagitan po nito, dapat din po nating maunawaan, ang buhay pananampalataya ay buhay na hindi nag-aalinlangan ng pang-araw-araw na pagpapasya. Kaya sa Lucas chapter 9 verse 62, subalit sinabi sa kanya ni Jesus, walang sinumang humahawak sa araro at tumitingin sa mga nasa likuran ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Kung mayroon pong isang tao na hindi sigurado sa kanyang kaligtasan at patuloy na namumuhay sa kanyang pananampalataya na may pag-aalinlangan, kapag ganito po, hindi talaga siya makakapamuhay na may matibay na determinasyon na sumunod sa Panginoon. Dahil hindi sila karapat-dapat sa langit. Kaya nga, sila ay karapat-dapat sa impyerno. Kung ang mga kitongin po na ito
ay hindi nagpasya sa kanilang problema, sila ay namatay sa gutom. Sila po ay mamamatay doon sa tagutom at hindi nila maililigtas ang kanilang sariling bayan at ang mga mamamayan ng Samaria. Kaya pag-isipan po natin, ano po ba yung tamang kilos ng mga taong tamang gawain ng mga taong nakaranas ng kaligtasan? Sa Ikalawang Hari chapter 7, verse 8 to 9, nang ang mga kitonging ito ay dumating sa gilid ng kampo, sila'y pumasok sa isang tolda, kumain at uminom at nagsikuha ng pilak, ginto at bihisan at pumayo at itinago ang mga iyon. Muli silang bumalik at pumasok sa ibang tolda at kumuha ng mga bagay roon at umalis at itinago ang mga iyon. Pagkatapos ay sinabi nila sa isa't isa, hindi tama ang ginagawa natin. Ang araw na ito ay araw ng mabuting balita. Kung tayo'y mananahimik at maghihintay ng liwanag sa kinaumagahan, parusa ang aabot sa atin. Tayo na ngayon, umalis na tayo at ating sabihin sa sambahayan ng hari. Kung hindi po natin maipahayag o maibabahagi ang ating biyayang natanggap mula sa Panginoon, tayo po'y nagiging masama sa harap ng Panginoon. Kaya sa Santiago chapter 4 verse 17, kaya't ang sinumang nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Ano man po ang ating kalagayan, bilang mga tunay na naligtas, dapat nating ibahagi ang buhay sa mga taong patay. Huwag nating isaalang-alang ang ating mga sarili sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Dala po ang Ebanghelyo, dapat tayong pumunta sa mga nawawalang kaluluwa. Gaya po ng sinabi po dito ng 4 na kitongin, tayo na ngayon, umalis na tayo at ating sabihin sa sambahayan ng hari. Kaya sa unang Korinto chapter 9 verse 22, sinabi po ni Apostol Pablo, sa mahina, ako'y naging mahina upang mahikayat ko ang mahihina. Sa lahat ng mga bagay ay nakibagay ako sa lahat ng mga tao upang sa lahat ng mga paraan ay makapagligtas ako ng ilan. Ginawa ko ang lahat ng mga bagay dahil sa Ebanghelyo upang ako'y magkaroon ng bahagi sa mga pagpapala nito. Kailangan po nating gawin ang gaya po ng sinabi ng mga kitongin. Sabi po, hindi tama ang ginagawa natin. Ang araw na ito ay araw ng mabuting balita. Kung tayo'y mananahimik at maghihintay ng liwanag sa kinaumagahan, parusa ang aabot sa atin, tayo na ngayon at umalis na tayo at ating sabihin sa sambahayan ng hari. Bilang mga naligtas na Kristiyano, dapat tayong magpatotoo ng magandang balita. Kailangan nating ipahayag ang magandang balita sa mga nawawalang kaluluwa. Ngayon, ano yung ating dapat na maging patotoo? Una, magpatotoo tayo tungkol sa kagalakan. Kung titingnan po ninyo, nang ang mamamayan ng Samaria ay nawala ng loob dahil sa matinding gutom, maging ang hukbo ng hari ay pinanghinaan ng loob na lumaban. Subalit, nang marinig nila ang magandang balita na ang mga hukbo ng Syria ay tumakas dahil nilito sila ng Diyos. Iniwan ng hukbo ng Syria ang kanilang mga ginto, pilak, mga bihisan at mga tolda, mga kabayo, mga pagkain at ang buong kampo. Nagalak ang buong mamamayan ng Samaria. Gaya din po nito, ang Ebanghelyo ng Panginoon ay ipinahayag sa mga taong nasa matinding paghihirap dahil sa kasalanan at kamatayan. Ang mensahe po ng magandang balita ng pagliligtas ng Panginoon ay nagdadala po ng higit na galak sa puso ng mga naliligtas. Kaya bilang mga tunay na nakatanggap ng biyaya ng Diyos, tayo po ay may tunay na kagalakan sa ating puso. At ang kagalakan na iyon, ito po ang dapat natin maging patotoo sa ibang mga hindi pa naliligtas. Pangalawa, na dapat nating maging patotoo ang tungkol po sa sumasagana ang biyaya ng Diyos. Ang 4 na kitongin po na mamamatay sa gutom ay sumunod po sa patnubay ng Diyos at nakatagpo ng pagkain at malaking kayamanan. At ito po ay talagang sapat o sobra
para sa apat na kitongin at sa mga Israelita upang mabusog. Kung titingnan po natin, ang Panginoong Hesus ay dumating upang ibigay ang buhay na walang hanggan at ang pagpapala ng langit sa lahat ng mga taong nasa ilalim ng sumpa ng pagkawasak dahil po sa kasalanan. Ito po ay masaganang pagpapala para sa lahat ng mga tao. Kaya kailangan po nating patuloy, kailangan po nating maunawaan na ang biyaya ng Diyos ay dapat sumasagana sa atin. At kailangan nating magpatotoo tungkol po sa pagpapalaya sa bihag ng kasalanan. Ang mga Israelita po ay kinugkog ng hukbo ng Syria. Subalit sila po ay nagalak dahil sa balita na ipinahayag ng apat na kitongin na ang hukbo ng Syria ay tumakas na at iniwan ang kampo. Ang ebanghelyo po, ang mensahe po ng kaligtasan, ang nagpalaya sa atin mula sa pagkaalipin ng dyablo dahil sa ating mga kasalanan. Gaya nga po ng sinabi ng Panginoong Hesus sa Juan chapter 8 verse 32, sabi doon, at inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So ang Panginoong Hesus po ang ipinako sa krus at namatay at muling nabuhay upang palayain tayo mula sa lahat ng sumpa. Kaya bilang mga Kristiyano, sa pamagitan po ng paksang ito, dapat natin pag-isipan ng mabuti yung mga mahalagang bagay at kailangan po natin ito may sa buhay. Dapat tayong sumampalataya na kaya tayong ingatan ng Diyos mula sa anumang kahirapan na ating nararanasan at bibigyan tayo ng Diyos ng mas malaking pagpapala sa pamamagitan ng pagdurusa o maging ng kamatayan man. Gaya nga po ng binanggit sa awit 37 verse 4 to 7. Awit 37 verse 4 to 7. Sabi po, sa Panginoon, ikaw ay magpakaligaya at ang mga nasa ng iyong puso sa iyo ibibigay niya. Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya at siya'y gagawa. Ang iyong pagiging walang sala ay pakikinangin niya ng gaya ng liwanag at ang iyong pagiging matuwid na gaya ng katanghaliang tapat. Ikaw ay manahimik sa Panginoon at matyaga kang maghintay sa Kanya. Huwag kang mabalisa sa gumiginhawa sa lakad niya dahil sa taong nagsasagawa ng masamang pakana. Pangalawa, na dapat nating pag-isipan, dapat tayong patuloy na magkaroon ng kagalakan at patuloy nating dapat na natatanggap ang biyaya ng Diyos na ibinibigay sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya at ng Ebanghelyo. Ang tunay na kagalakan po na mayroon tayo ay sa pamamagitan po ng pangangaral ng Ebanghelyo. Gaya po ng binanggit sa Hebreo chapter 2. Hebreo chapter 2 verse 3. Hebreo chapter 2 verse 3. Sabi po, paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? Ito ay pinahayag nung una sa pamamagitan ng Panginoon at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. At sa Colossus chapter 2 po, Colossus chapter 2 verse 2, tingnan po natin. Colossus chapter 2 verse 2 hanggang verse 3, upang maaliw sana ang kanilang puso sa kanilang pagkakaisa sa pag-ibig at magkaroon ang lahat ng mga kayamanan ng buong katiyakan ng pagkaunawa at magkaroon ng kaalaman ng hiwaga ng Diyos na si Kristo, na sa Kanya nakatago ang lahat ng kayamanan ng karunungan at kaalaman. Sa pangatlo po, dapat po nating pag-isipan, tinawag tayo ng Diyos upang magpatotoo sa Ebanghelyo ng kaligtasan. So huwag tayo po maging gaya ng mga taong hindi pinapansin ang pagtawag ng Diyos. Bilang mga tinawag ng Diyos, dapat tayong sumunod ng lubos. Gaya po ng binanggit sa ikalawang Timoteo chapter 4, ikalawang Timoteo chapter 4 verse 1 and 2. Verse 1 and 2,
sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hahatol sa mga buhay at sa mga patay at sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian ay inaatasan kita. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtitiyaga at pagtuturo. So bilang mga tunay na nakatanggap ng biyaya ng kaligtasan, mga nakarating sa kaligtasan, ito po yung mga bagay na kailangan nating pag-isipan at kailangan po nating gawin. So bilang mga tinawag ng Diyos, kailangan nating magpatotoo ng magandang balita gaya po ng ginawa po ng 4 na kitongin. So hanggang dito lang po tayo. Ngayon, tayo pong lahat ay manalangin. Makapangyarihang Diyos, banal, maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay sinamahan po ninyo upang matuto ng iyong salita. Panginoong Diyos, tulungan po kami na maisagawa, maisabuhay po namin sa aming buhay kung ano ang ginawa po ng 4 na kitongin. Nang makita po nila ang pagliligtas na ginawa ng Diyos, ibinalita po nila ito sa kanilang mga kababayan, mga sasambahayan ng Samaria. Gaya din po nito, bilang mga naligtas, mga naunang naligtas Panginoon, ay magawa nawa po namin na may pahayag ang iyong salita, may balita sa mga nawawalang kaluluwa ang magandang balita ng kaligtasan. Higit nawa Panginoon na magkaroon po kami ng lakas ng loob sa aming pamumuhay bilang iyong mga tinubos at hindi nawa kami magkaroon ng pag-aalinlangan sa aming mga puso, sa aming natitirang buhay sa mundong ito na ipinapahayag ang iyong salita. Tulungan mo po ang bawat isa po sa amin, Panginoon, lalo na magawa lamang po namin na dalhin ang mga kabataan sa church school po. Padala po namin sila sa biyaya ng Diyos at may balita sa kanila ang magandang balita, Panginoon. Tulungan mo po kami at sa iyo lamang po kami sa nagtitiwala at umasa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Okay, thank you po.